Naalala niyo ho si Gutesa, mga bossing? Naalala niyo ho si Gutesa, yung irerepresenta o yung piniresenta ni Marcoleta bilang ano daw ho, surprise witness. Si Gutesa, oo! Ayan o, sabi ni Myra Reyes, live nga. Erwin Tulfo, nako po, pinapahagilap, pinapalabas. Oh, harapin mo daw si Martin Romualdez. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Nerp, Ada Margal. Ano sa tingin ninyo, mga bossing? Lalabas pa itong si Gutesa? Feeling ko hindi na. Feeling ko hindi na. Bakit? Sablay eh. Sablay! Di ba? Biruin mo yung paglabas niya doon sa Senado, nagbasa ng script, wag script, masasaktan si Marcoleta pag sinabi. Yung ganun. Wag script. Ayusin natin. Nagbasa nung kanyang affidavit na parang iba ang nagsulat. Di ba? Ayoko sabihin iba ang nagsulat ng rektahan, masasaktan ho si Marcoleta, baka isumbong ho ako doon sa Net25, kausap yung dalawang yung dalawang kaututan dila niya. Oh, binasa. Nakasad doon sa kanyang affidavit, humihingi ng witness protection. Nung tinanong naman, hindi ko po kailangan. May barel po ako. May ganun pa eh. Ano po? Tsaka doon sa mga affidavit na yon, mga bossing, ang dami pong magulong istorya itong si Gutesa, mga kababayan. Kulang na nga lang sabihin ni Marcoleta, ako na nga magbabasa sa iyo. Nakita nyo naman po kung paano i-coach ni Marcoleta. Oh, saglit, tandaan ka lang, may nalalagpasan ka eh. No, talagang kailangan kompleto sa Recado Show. At ito ang ipinagtataka ko nung una. Alam ni Gutesa kung saan ang bahay ni Michael Yang. 'Di ba? Ano sabi niya? Dating bahay po ni Michael Yang, yung kay Martin Romualdez. Oh, naalala niyo 'yon? Mga bossing, simple lang ho, no? Para malaman mo ang bahay ni Michael Yang, kailangan is close ka o nasa inner circle ka ni Michael Yang. Kung hindi naman sa inner circle ni Michael Yang, close ka sa dating Pangulong Duterte. At yun na nga po, mga kababayan, umpisa na pong lumabas yung katotohanan na sinasabi, eto daw hong si Gutesa ay bodyguard daw o dikit daw sa mga Duterte, mga bossing. Ayun na. Di ba? Ayun na. Alam na. So ngayon, no, tingin nyo po itong pagpapatawag, paghanap kay Gutesa ni Erwin Tulfo, ilalabas pa yan? Hindi na, tingin ko. Baka matanong na. Baka maisa-isa na lahat yun, mga bossing. Diyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi nga ho, ang acting committee ng Blue Ribbon Committee, mga boss, si Erwin Tulfo. Sabi dito, Erwin Tulfo dares Orly Gutesa come out of hiding. Kumprontahin si Martin Romualdez at si Saldico about the kickback claim. Di ba? Pero, baka nga si Marcoleta ang nagutos na niya, huwag ka na lumabas. Baka lang, Marcoleta, hindi ko sinabing ikaw ha, baka magalit ka sa akin, sumbong mo ako sa Net25. Oh. Di ba? Baka nga, si Marcoleta pa nagsabi, huwag ka na lumabas. Bakit naman po, sir? Ayun na, naumpisa na natin. Wala. Sablay yung ginawa mo. Bukom-buko pa ako. Ako pa ang sinasabi nila na gumawa o nagsulat nung affidavit mo. Pati po, itong si Gutesa, doon sa DOJ, yung pagpapatawag sa DOJ, para po, mabigyan siya ng proteksyon. Pero syempre, hindi po maiiwasan yung mga katanungan doon sa DOJ, di ba? Totoo ba sinasabi mo, i-verify namin yung iyong sinulat o nilagdaan na affidavit, lahat po yan gagawin, mga bossing. Kaso, baka kaya hindi pumunta si Gutesa, ano po,
Kaya hindi pumunta si Gutesa sa DOJ, baka mahirap po na magpaliwanag, mag-explain nang hindi katabi si Boss Marcoleta. Hindi niya boss yon, hindi ko sinasabi. Boss lang po ang tawag. Si Boss Marcoleta, si Boss Jewel, si Boss Bato, o sino pa? 'Di ba? Si Boss Bato, o si Boss Jinggoy, o yan, boss mga tawag na, mga boss yun. Di ba? Baka mamaya kasi pasulatin siya ulit ng affidavit. Sige nga, pakisulat mo nga ulit. Pakisulat mo nga ulit etong sinasabi mong salaysay diyan sa nauna mong salaysay. Baka hindi na humaulit. Baka hindi kaya. Di ba? Ganun lang yun. Sabi ko nga simple lang yan. Mahuli si Gutesa. Kahit magtago pa ng 30 araw yan, 1 buwan, tapos lumitaw, pag pinasulat mo pa din ho yan, mga boss chief sir, kabisaduhin niya pa yung script, magagalit si Marcoleta, kabisaduhin niya pa yung mga nakasulat doon sa sinulat niya daw, di umano. Hindi tayo sigurado kung siya ba talaga nagsulat. Sinulat niya, di umano, madaming makakaligtaan pa din po yan. Nahalata na nga din ho natin nung isang beses na mukhang wala nang planong lumabas itong si Marcoleta itong si Gutesa Nung tinanong si Marcoleta, nung dumaan, ayaw niya nang sagutin Di ba, Transformer? Ayaw niya nang sagutin, mga bossing Wala na. Kaya ako naniniwala ako, nagtatago na ho ito, mga kababayan. Acting Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo has dead security aide turned whistleblower Orly Gutesa to surface and attend the next scheduled hearing on the flood control corruption scandal. Tulfo said he has tentatively scheduled the next hearing on November 10. Tagal pa pero at least ayan may pagtuloy, no? Or after the undas break of the Congress. He said he plans to invite former Speaker Martin Romualdez and resigned Ako Bicol Party List Saldico. They could confront Gutesa, who alleged that he delivered cash filled with suitcase to the residents, part of their kickback. Isa pa po yan, anak ng Tokwa. Just Vincent, shout out. Si Banji Santiago. Isa pa ho yan. Biruin mo, 46 na maleta. Ilan ho yun? Ang dami yung sasakyan noon, mga kababayan. Kasi kung ban yan, siguro sa ban, tapos dalawa lang kayong nasa harap na tao, walang tao sila sa likod. 8. Siguro sabihin mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabihin mo ng 8, mga kababayan, na maleta, na suitcase ang mailagay doon sa ban na yon. 8. Tapos ilang 8, ilang ban yon para maging para mapunuan yung 46. So ayan, 6 na ban. Siyempre, ilang bilyong pera yun, mga kababayan. Kailangan may mga escort yun. Diba? Sabi mo ng 2, 6 yan, 6, 2. Siguro mga 10 mga sasakyan papasok sa Forbes Park. Parang andali, Nakita nyo yung si Kiko Barsaga, yung nag-meow, susugurin yung Forbes Park daw. Ang higpit Hindi basta-basta makapasok Tapos hindi pa naman kilala sila Gutesa doon. So 46, ipinanik daw doon sa taas. Yung pala, 11 lang para doon daw sa taas. Tapos yung 35, hindi naman daw doon. Ano ka, Boploksan? Bababa ulit natin yung 35. Nagtanong na yung mga tao. Kung makita nyo yung entrance na tinuturo ng bahay ni Gutesa, daanan ng tao Ano ba yung mga maleta na pinapanik ninyo? Pagbaba, ibababa na naman 35. Kung di ba naman bugok, tapos dadalhin doon sa bahay daw ni Martin Romualdez. Ang gulo! Di ba? Yun yung mga napansin. Kaya tingin ko, si Gutesa, malabo ng payagan lumabas yan. Malabo ng payagan lumabas yan unless kung iniisip nila na plancha nila yung unang paglabas ni Gutesa. Wala na tago na yan.
tago na ho yan mga kababayan. Ngayon,